tapat na papuri sa Panginoon. Amen. Great is your faithfulness, O God. Come on, wag po tayong mahiyang sumayaw. Para po sa ating Panginoon. Let's declare this in the bottom of our heart. Great is He. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Yes, you're great. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. It is His love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. Let's sing! And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace, Lord. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember us, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Pwede po ba natin itaas ating kamay? Let's sing. Your grace is enough. Come on. Your grace is enough. Yes, Lord. Your grace is enough for me. Yes, Lord, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I am understanding. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Yes, Lord, hallelujah. Enough, Panginoon Diyos. Hallelujah. Kung wala ang grasya niyo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa, wala kami dito sa Panginoon Diyos sa pulwagang ito.
Kami nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan, Panginoon Diyos. Hallelujah. You are the Savior of our soul. Yes, Jesus. Savior of my God, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I'm trusting you, the storm and raging sea. Yes, you are faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. You are faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place.
continue to worship. Yes, you are, Lord. You are the great God of our life. One thing we desire, O God.
upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus, Jesus. And I will seek your face. Yes, you are, Lord. Call upon your name, Jesus. And all I want is you, Jesus, Jesus. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Oh yes, oh Jesus. Oh yes, Jesus. The name of Jesus is higher than the heavens, higher than our dreams, higher than our hope, even higher than our biggest problem in life. Because the name of Jesus is the only name who is powerful, a name that is above all name, the name of Jesus. Kaya Lord, salamat po sapagkat patuloy mo pong pinapatunayan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. And thank you so much, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your mercy, Panginoon, na patuloy po naming nararanasan, Panginoon. At patuloy, Lord, na dalangin po namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagtutuwid. Salamat sa mga pagpapaalala, Panginoon, that really brings us closer unto you, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat patuloy, Lord, na kinakalingan niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming pong Panginoon. Ikaw po ang aming itinataas. Ikaw po ang tanging pangalan lamang na aming pong pinaparangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, sa oras na ito, tanggapin niyo po ang pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming alay
na papuri, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Alam namin, Lord, na hindi ho namin magagawa ang mga bagay, Panginoon, na mahihigitan, Panginoon, ang iyong kabutihan. Walang salita, Lord, na magsasapat, Panginoon, sa iyong kahabagan. But then again, Lord God, sa iyong pong karunungan, Panginoon, at kababaang loob, tinatanggap mo, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa po namin. Kapag ginagawa po namin ito ng taos sa aming mga puso, nauunawaan niyo kami, Panginoon, at nalulugod po kayo sa amin. Kaya, Lord, continue, Lord, to direct our heart towards you, Panginoon. At patuloy, Lord, na maging tapat kami sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng pagkakataon. Sa oras, Panginoon, ng pangangailangan, maging tapat kami sa iyo. Sa oras, Panginoon, na nandoon kami sa malalim na pinagdadaanan, maging tapat parang kami sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, sa oras po na nananagana kami dahil sa biyaya po ninyo, lalo kaming maging tapat sa iyo, Panginoon. Sapagkat wala pong hihigit pa sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo po namin tinitiwala ang aming pong pag-aaral sa umagang ito. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Likhaan mo kami ng dali sa iyong puso. Nang sa gayon malaya pong makapagministeryo ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At maganap lamang ang iyong dakilang kalooban sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Maging sa aming pong mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, Panginoon. Patuloy mo rin silang patuloy na samahan. Maging mga nasa online, Lord. Katulad ng aming panalangin, maranasan din po nila, Lord, ang iyong kalapitan. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo naman lahat ito tinitiwala. At patuloy, Lord, na inaangkin po namin ang tagumpay sa oras na ito, sa gawain ito, sapagkat ikaw po ang kasama namin. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Glory to God. Today is the third Sunday. Tama ba? Pangatlong linggo na. Ito na po yung pangatlong linggo po ng ating pong buwan. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang. Magpe-February na naman. So, tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Yan ba ay handa na? Handa na ba? Amen. Wait lang po. Praise the Lord. Ayan. Sabihin nyo sa katabi nyo, pag nagsimula na mag-aral ng salita ng Diyos, huwag mo akong kakausapin. Ayan. Kasi gusto kong mapakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. So magbantayan po tayo sa isa't isa, sapagkat tayo po ay nasa sentro po ng pagtitipon po na kung saan ang itataas po natin sa Diyos ay ang ating pong mga buhay sa pamamagitan po ng pagsasalamin po natin sa kanyang mga salita. Alam niyo po, ang reason po, si Apostle Paul, very strict po siya when it comes to doon po sa mga pagtitipon yung proper coordination tsaka proper forum po. Very strict po siya. Kaya po mayroon pong pagkakataon po sa Bible na ngayon po ay nagiging controversial po ang ating pong mga pag-interpret sapagkat pag hindi po natin siya nilaliman nung pag-aaral po ng salita po na ito, madalas nalalagyan po natin ng kakaibang meaning because of the literal na pagkakasabi po. Ano po? When it comes to, halimbawa, doon sa speaking in tongue, ano po? When it comes doon po sa position po ng mga babae, when it comes to the ministry of God. So ito yung mga bagay po na pag nilaliman mo po at hinanap mo po yung context at yung kanyang mga original na pagkakasalin, original na Greek word po niya, anong ibig sabihin, what's the intention, bakit niya sinabi yon, anong panahon to. So makukuha mo yung eksaktong nais po ni Apostle Paul kung bakit niya sinabi yon. When it comes to speaking in tongue, di ba sabi niya, kung wala pong makapag-i-interpret,
para po hindi magkaroon ng distraction at hindi makadisturb doon sa mga tao na sumasamba sa Diyos, mas mabuti pang wag ka na lang mag-speaking in other tongue because wala naman pong mag-interpret po nito. So ito yun sa mga order na gusto po ni Apostle Paul na mangyari sa atin. And another thing po, sa mga babae naman, sabi ng salita ng Diyos na madalas pong kinukote, na ang babae dapat hindi nagpipreach, ang babae hindi dapat nangunguna. Parang ganun po yung kanilang mga interpretation. But if you are going to check yung pong mga verses na ginagamit po, makikita po ninyo, pag inaral nyo po ng mas malalim po yun, may mga dahilan si Apostle Paul kung bakit niya sinasabi yan. Kasi magko-conflict po siya doon sa iba't ibang verses in the Bible. And kung yun lang po ang i-interpret po natin na dapat ang babae ay hindi po nagpipreach. Ang reason po doon, kasi during that time po, pag mayroon pong gathering, magkahiwalay po ang babae at saka lalaki. Nandito po yung lalaki, nandun po yung babae. So may pagkakataon po na may mga tinatanong ang babae sa kanyang asawa because ang asawa niya nasa kabila, kailangan niyang lakasan ang kanyang boses para marinig siya ng kanyang asawa. And because of that, yun po yung sinabi ni Apostle Paul, huwag pababayaan ang babae ay magsalita sa kapulungan. So, yun yung pinaka-reason, no? Not single out natin ng babae hindi dapat mag-preach. So, very particular and very strict po si Apostle Paul when it comes to gathering po. Kaya po, ang paalala ko po sa inyo, pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag po ninyong kakausapin ang katabi ninyo. At pag nag-iingay, sabihin nyo, makinig tayo kay pastor. May sinasabi siya. Amen po. Pwede naman kayo mag-usap right after po ng ating pagtitipon. That's one of way of letting other people to be focused on the Word of God and doon po sa mga preaching nang sa gayon po, baka hindi po natin nababantayan ang sarili natin. We are disturbing somebody who wants to listen to the Word of God. Doon po sa mga naka-assign po na mag-speak po sa atin po through the leading of the Holy Spirit. Now, tayo po ay nasa new season. Ang tema po natin is the new season. Right? At pinag-usapan po natin the last time, bago po yung ating pong renewal of our fresh oil. So the first Sunday po, tayo po ay second Sunday. Tama po, si Pastor Gracia ng first Sunday yata. Ay hindi, last Sunday pala siya ng December. First Sunday po, so kasi supposedly kami dalawa lang po muna ngayon ng January just to strengthen po yung tema po natin for this year. So it's just so happen, medyo super busy po ang pastora. So I just kinuha ko na lang po yung mga pagkakataong tulad nito. So last time po, pinag-usapan po natin yung about the new season. And sabi natin, if you are moving into a new season, at ang season na dinideclare po natin ngayon, even po doon sa shielding night na ginawa natin, ang dinideclare po talaga namin that this year is a great harvest. So may great harvest po talaga tayo ngayon. And very obvious po na malaki yung harvest. Kung noon, sinabi ni Jesus Christ ito, doon po sa kanya mga disciple, even up to this point, hanggat hindi bumabalik pang Panginoon, great harvest ay mayroon pa rin po. Plenty is the harvest. At ang kabaligtaran, ang karugtong naman ito, malaki yung i-harvest, kakaunti po yung mag-harvest. Kaya yun yung laging challenge. Yun yung laging challenge. Ano po? Kaya po, sa mga pagkakataong ito, nagpapatuloy tayo sa new season, nang sa gayon po, maintindihan po. Sabi natin doon, if you are moving in a new season, sabi doon, dapat makakaroon ka ng new challenges. Tama? New changes. Ang reason ng new changes, ang reason ng new challenges, para po, ikaw po ay magkaroon ng tinatawag po natin, maayos na progress. You become a champion. Magiging champion ka po. Dahil ikaw po ay pupunta po doon sa new season that God is given unto you. Di ba sabi natin, ang nature ng tao is to grow. Whether you like it or not, lahat ng living things kailangan lumago. Kasi buhay nga siya. So ang nagpapatunay sa isang bagay na siya ay buhay kapag siya po ay somehow lumalago. Amen po. Pero kung stagnant ka, hindi ka po buhay. So you have to check. Tingnan mo yung katabi mo, buhay ba yan? Buhay yan, buhay. Ayan. So, hindi lang dahil humihinga tayo as Christian spiritually speaking. Not only because we are breathing, humihinga tayo, kaya buhay tayo. Nagagawa natin ang mga ginagawa nating routine every day of our life. But spiritually speaking, ang sign that you are buhay spiritually, there's something growth that is happening in your life. Hindi pa ulit-ulit ang nagaganap sa iyo.
May mga progress, even a little one, nagkakaroon ka ng progress. Otherwise, your spiritual is dead. So, kailangan po natin yan maintindihan. Kaya po, sabi po dito, ang title po natin, Are you making progress in your spiritual walk? So, first month ito, we are going to reflect and we are going to evaluate ourselves. Kung nag-evaluate na po kayo, let's re-evaluate. Ano ang naging evaluation nyo sa inyong buhay spiritually sa mga nagdaang panahon since the day na nakakilala kayo sa Panginoon? Hindi na po ako magpapataas ng kamay kung ilan taon na kayo sa ministry ng Panginoon. Ilan taon na kayo when the time na sinuko nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Ano po? Kasi magkakaalaman po tayo ng mga edad po natin. But then again, dapat mayroon po tayong evaluation every day of our life. And at the end of the year, that's a common practice ng lahat po ng tao, not just the Filipino people, even all over the world. Even the businesses po, lagi pong may tinatawag na analysis or re-evaluation of what was happened. And usually ginagamit mga SWOT analysis, in-identify natin yung strength, yung weaknesses, yung opportunity, yung mga threats, na mayroon po ang isang community or ang isang organization. So personally and spiritually, let's do some checking in our life po as part of our new season. Ano po? So are you making progress in your spiritual walk? Ano pong sagot? Nagtatanong po ako, are you making progress in your spiritual walk? Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. If someone look at your life today, would they notice the changes that is happening to you? Tanong niyo po, ganun tanong. Kung titingnan ka ngayon, several years ago, when the time that you have accepted Christ as your Lord and Savior, and up to now, may mga pagbabago na kayang naganap sa atin. Kung wala, malaki ang problema po natin. Pero lahat naman po ng problema may solusyon. Amen po. Lahat ng problema may solusyon. But what I'm trying to say, try to evaluate yourself. Ilang taon ka nang nakakilala sa Panginoon? O wag muna natin ilagay doon sa context na kailangan magdala ka ng kaluluwa. Kumusta yung pag-uugali mo? Masaya na ba yung mga katabi mo? Kumusta yung mga vices mo dati? Are you still doing that? O kahit ilatag sa'yo ng napakaraming alak, at ganong kasasarap, wala na siyang appeal sa'yo. Kasi patay ka na doon. So how's your spiritual walk in life in Jesus as Christian? Kasi kailangan natin makita yan. Are you a better person today than before? O it's still the same? Dati lang, ganun pa rin po ba tayo? So kailangan may pagbabago po na nagaganap po sa buhay po natin. So mayroon pong, dapat, kumusta yung pananampalataya natin? Our faith is getting stronger and stronger and stronger? O yung pananampalataya po natin ay nag-struggle because of some situations that God allows to happen into our life? Magkaroon tayo ng focus, magkaroon tayo ng takbuhin, magkaroon tayo ng pangarap mula sa salita ng Diyos, matulungan tayong mangarap na Lord, this time, parang ang tanong ganito, kumusta yung pagtatanim mo? Masaya ka ba sa inaani mo? Yun yung mga tanong sa atin. Kumusta yung pagtatanim? Masaya ka ba sa inaani? Kung hindi ka masaya sa inaani mo, ano ang dapat mong gawin? Tama? Kailangan may gagawin tayo. Kung maganda man at masaya ka sa ani mo, ano pa ang dapat mong gawin? So, mayroon pag-progress, may paglago. Kung hindi ka masaya sa mga naaani mo ngayon, because mayroon tong relationship and close relationship doon sa paraan ng pagtatanim mo. So therefore, gagawa ka ng paraan ngayon, how I'm going to change my planting process or my sowing of the seed. Para po sa susunod,
ang aanihin mo naman ay masasayahan ka. Now, kung masaya ka naman sa inaani mo ngayon because somehow maayos kang nagtatanim, ano pang dapat mong gawin para mas lalo maging masaya ka? At hindi lang ikaw ang magiging masaya, pati yung nasa paligid mo ay magiging masaya sapagkat nadadaluyan na sila ng mga harvest na natatanggap mo dahil sa magandang pagtanim mo mula sa ubasan ng Panginoon. So may progress po tayong dapat gawin. Parang ganito po yun. Meron pong isang babae po na tinanong siya, mahal ko ang Panginoon at alam ko na kailangan kong laging pumunta ng simbahan. Pero para sa akin, hindi malaking issue yung changes in my life. Parang ang layo, di ba? Mahal niya ang Diyos. Importante yung dumadalo sa mga pagtitipon, pero hindi niya nakikita na big issue sa Diyos, yung magbago ang buhay niya. Ang layo ng pagkakaunawa po niya sa salita po ng Panginoon. Kaya po, sabi po rito, bago ko po ilagay ang ating pong verse, in any relationship, growing intimacy, yung malalim, parang sa mag-asawa po, is an identifying marker of a growing relationship. Para makita po na ang relasyon po ng mag-asawa ay talagang lumalago po siya, nagiging intimate, lalo ang kanilang pagsasama. When we say intimate po, alam mo po sa Bible ang word na intimate, pag nirelate ito, yung parang sexual na nagaganap sa dalawa. They are very intimate with each other. Parang gano'n po yung pagkakasalin po sa kanya. So, ang sa isang relasyon po, yung growing intimacy po, but not on the side of yung negative ha, baka kasi nabanggit ko po yung sexual, baka on the negative sides. No, yung true feelings ng mag-asawa na na-inlove sa isa't isa, kaya nangyayari yun sa kanila. So, galing po doon sa konsepto po ng marriage. Ano po? So, yung intimacy, yung growing intimacy is an identifying marker of growing relationship. Ibig sabihin, lumalago po yung relasyon po ninyo. Now, in spiritual growth, yung spiritual po ng magpaglago is what differentiates the practice of religion from believers who have a personal relationship with God. So, ang paglago daw po natin spiritual, ito yung magsasabi po ng kaibahan ng isang tao na nagpa-practice lang ng religion kaysa sa isang tao o believer na mayroong naglalalim na relasyon sa Diyos. Kasi kung ikaw po ay nagpa-practice lang ng religion or umaattend ka lang every Sunday or somehow gumagawa ka ng mabuti pero you are not intentionally doing all of that things na supposedly na ginagawa mo, you are just practicing the religion. Para yung mga eskriba, di ba? Kaya po nagkaroon ng story sa Bible about the Good Samaritan. Because yung mayroon taong, di ba, sa story, mayroon taong ninakawan, inold up siya, sinaktan po siya. So nakahandusay siya doon sa dadaanan. May mga dumaan ng mga teachers of the law. Mga supposedly, sila po yung nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Supposedly, sila yung nakakaalam kung ano ang paraan at nais ng Diyos sa ibang tao, regardless kung siya man ay kapanalig o hindi. So, dumaan lang. Umiwas pa nga. Pero dumaan ang isang tao na walang kaalam-alam sa salita ng Diyos, Samaritan, at Gentiles. Pero yung pa yung nagkaroon ng malasakit para tulungan. So, yung mga tao na yon, they are just practicing the religion, but they don't express or there is no manifestation of a deeper relationship with their Savior. So ganun po yun. Kaya po, yung ating pong spiritual growth ang nagdadala po sa atin para tayo po ay nagluluko yung naglilipat siya ng kusa. Ayan. So makikita po natin, when Jesus was walking with His disciple, ito yung kanyang mga nakita po. At nakita po siya ng papasok po tayo sa ating pong verse, nakita po siya ng fig tree. At tingnan po natin yung fig tree. Sabi sa Matthew 21:18-19, now in the morning as He returned to the city, He was hungry. So nagutom po ang ating Panginoong Jesus. And seeing a fig tree by the road, He came to it and found nothing on it but leaves, and said to it,
let no fruit grow on you ever again. Immediately the fig tree withered away. So, anong ibig sabihin po nito? Ang ating Panginoon po, siya po ay nagtuturo po. Nagtuturo po ang Panginoon sa kanyang mga disciples. Dito po sa story po na ito. So, pagod na pagod si Jesus Christ mula sa kanyang ministry, kasama ang kanyang mga disciple, may nakita siyang fig tree. Ang sabi po doon, ang fig tree po ay maraming leaves. And I researched yung fig tree po kung paano po siya nagkakaroon po. Kasi kailangan mo maintindihan ano ba ang characteristics ng fig tree, kung paano siya namumunga, yung season of pagpo-fruit niya. Kasi para malaman mo, nagtuturo ba si Jesus Christ, metaphor ba to? O ito ay literal na sinasabi niya? So kailangan mo maintindihan yon. So I researched po yung fig tree po na sabi po doon, 3 to 4 to 5 years almost, doon siya nagkakaroon ng season of nagpo-fruit na po siya. And isa po sa characteristics po niya, 2 beses daw po kasi siya mamunga, sabi doon sa nakita ko pong research po. Yung una po, mamumunga siya during the springtime. Mamumunga siya pero maliliit po yung bunga niya. At ang reason ng bunga po niya ay para po sa kanyang preservation. So para ma-preserve yung lahi niya. So pag kinain mo yon, hindi yun masarap. Pero may pagkakataon po, yung autumn season po, ay nagbubunga siya for the second time po, yung pagbunga niya malalaki at masarap siya. Parang gano'n. At ang isa po sa characteristics niya, pag marami siyang dahon, dapat mayroon siyang mga bunga. So nung tinignan po natin ito, but he came to it and found nothing on it but leaves. Marami pala siyang dahon. Supposedly, marami siyang bunga. Pero walang natagpuan ang Diyos na bunga, kaya kinurse niya yung puno. Kaya po, mabilis siyang namatay. Pag sinundan niyo po yan, pumunta po kayo dun sa verse 20, hindi lahat ng nagsasabi ng Lord, 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 ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun yung karugtong po niyan. Kaya po, pag in-interpret mo siya, may tinuturo ang Diyos about spiritual growth. Kasi yung sinasabi po natin religious practice, ang religious practice, pag nilagay po natin sa fig tree, parang pag tiningnan ka sa labas, marami kang dahon. Ang dami mong activities Ang dami mong pagtulong na ginagawa. Ang dami kang mga activities na ginagawa. But how about your relationship to your God? Yung sinasabi natin, you are too much busy with the kingdom, but you're not busy with the king. That's why yung outflow ng paglilingkod mo ay galing doon sa sarili mong kakayanan, but not tulak ng Espiritu ng Diyos na nakuha mo kasi nagbabad ka sa presensya niya. Magkaiba po yun. Kaya po, mapapagod ka, mababurn out ka. Kasi ang point of preference mo ay yung parang obligation. Pero kung ang point of preference mo, kasi mahal ako ng Diyos at mahal ko ang Diyos, kahit marami kang pinagdadaanan, mapapagod ka pero hindi ka titigil. Somehow magpapahinga ka ng konti, but you will not allow na yung pagre-rest mo ay matutuluyan ka, but yung resting in the presence of God. Ang mga Kristiyano kasi pag napapagod, hindi tayo namamahinga ng hiwalay sa Diyos. Namamahinga tayo ng kasama ang Diyos. Kaya nga naglaan siya ng Sabat. Kasi alam ng Diyos mapapagod tayo, kailangan natin magpahinga. Pero sa pagpapahinga natin, dapat namamahinga tayo sa presensya ng Diyos. Kasi doon po ma-enlighten tayo. Para tayong kinakalong ng Diyos, alam ko anak, napagod ka, ang dami mong pinagdaanan kanina. Pero dahil nandun ka sa kalong ng nagmamahal sa'yo, magkakaroon ka ng enlightenment. Ma-encourage ka. Marirenew yung strength mo. So ganun po yun. Ganun ang pagpapahinga. Pag napagod ka, hindi ka magpapahinga sa ministry. Hindi ka magpapahinga, hindi mo na ako a-attend. No, that's what the Word of God is saying. Magpapahinga ka sa presensya, doon ka lalapit lalo. Kasi napapagod ka nga. So, nakita natin dito, mayroon tinuturo ang Diyos na spiritual growth sa kanyang mga disciple. Sapagkat madahon ang fig tree ng kanyang nature at characteristics, pag madahon ka, dapat marami kang bunga. Pero wala siyang nakuha kahit isa. And because of that, wala ka ng silbi para mabuhay pa. Kaya, sinabihan po siya ng Panginoon na matuyo ka na. So, again, sabi ko, yung religious practices, yun po ang representation ng fig tree na maraming dahon. Sa tingin ng iba, marami kang dahon,
malago ka spiritually. Pero hindi po natin madidinayan doon po sa mga pressure time of our life kung how are we going to respond. Ang tao kasi lumalabas ang totoong pagkatao, parang ang grapes or yung tubo, sugarcane, lumalabas po ang totoong katas nun pag siya po ay under pressure. Lumalabas ang totoong pagiging Kristiyano po natin kapag piniga na po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Ano bang lalabas sa iyo? Katas ng salita ng Diyos o katas ng galit? O katas ng pagtatanim mo sa laman o katas ng pagtatanim mo sa Espiritu ng Diyos? Pag piniga ka ba, makikita sa iyo ang likeness of God? So ganun po yon. Kaya po, nagsalita po ang Panginoon sa atin po. So, kailangan natin maintindihan po yon sapagkat may mga bagay po na nagaganap sa buhay natin at akala po natin, okay pa tayo. Kasi marami naman tayong ginagawang activity. But the question is, gaano tayo kaseryoso or gaano tayo katotoo doon sa mga bagay na nararanasan natin? Now, look at this one. Sa Matthew 7:16-20, sa New King James Version po, you will know them by their fruits. Though men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles, even so, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know them. So, ang basic na pwede po natin tingnan para makita natin ang isang tao ay spiritually growing is by the fruit na nagmamanifest sa kanya. It's not the activities. Yes, importante yung mga activities na yon, but activities is just followed. Kumbaga, nagsumusunod lang siya doon sa mga manifestation of your characters that symbolizing po that you are being growing. Ano po? Growing po. Yung bang, anong ibig ko pong sabihin? Pag marami kang ginagawa sa gawain po ng Panginoon, at marami kang maayos yung mga nagagawa mo, hindi ka dadapuan ng kahit nakaunting yabang. Because you are doing that for the first place to glorify God. Amen? Kasi possible yun. So, nagtitest yun ngayon ng character po natin. Are you spiritually growing? Napupuri ka ng mga pastor dahil ang dami mong ginagawa. How's your feet? Lumulutang ka na ba? You're still on the ground. So, ganun po yun. So, kailangan magkaroon tayo. Yun yung spiritual growth na, kaya we have to assess ourselves kung ano yung progress na nagaganap po sa atin. So, makikita natin dito that a false teachers recognized po, sabi doon sa salita ng Panginoon, recognized po sila doon sa mga false prophets or yung maling mga propesiya po nila. Doon po natin na-identify. So, in the same way po, yung tao din po, sabi sa Matthew 12:33, either make the tree good in its fruit good, or else make the tree bad in its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Kung ang false prophet and false teacher identified by the false teaching, ang Kristiyano, they are identified, they are growing or not, by their fruit. So ganun po yon. Kailangan namumunga po tayo according po doon sa bagay na ginagawa po natin every day of our life. Kaya po, ang spiritual fruit po, ito po yun. Bagaman alam natin spiritual fruit, no? But spiritual fruit is described as the following. Character traits that are developed in us by the Holy Spirit. So, hindi ko na nilagay yung Galatians 5:22-23 para mapaiksi ko lang po yung preaching. Alam po na ninyo yan, or basahin nyo lang po about the fruit of the Spirit. So, ang spiritual fruit na dinidescribe po dito sa pinag-uusapan natin as a manifestation, as an evidence of our spiritual growth, a character traits that are developed in us by the Holy Spirit. That's why sabi po ni David Diga Hernandez, the greatest manifestation of a change of the presence and outpouring and anointing of the Holy Spirit is the changed life. Kasi lahat po, ito character traits nga.
Yung 9 po na yon, na bunga ng Espiritu ng Diyos, lahat po yun ay character traits. So yun po yung spiritual fruit. Second po, a greater similarity to Christ in likeness. Sabi ng 2 Corinthians 3:18. Basahin nyo na lang po yan. And the third one po, a greater ability to not conform to the world or pattern of this world, but be transformed in our thinking or be transformed in our renewing of our mind. Parang diniscuss ko po doon sa Shielding Night about repentance. Ang definition, basic definition of repentance is simply and practically turning around. Ang ibig sabihin, if you are walking, heading to a certain direction, halimbawa papunta doon, when you repent, you turn around from that direction towards another direction. Or in biblical, pag sinabi natin repenting, you are turning from the sin towards righteousness of God. Or you are turning to yourselves towards God. So, parang ganun po yon. So, tayo po, pag lumalago ka, nagkakaroon ka na ng maayos na resistance, yung pagtanggi sa mga bagay na alam mong hindi magdudulot ng kagalakan sa Panginoon. It's not about perfection, but it's about knowing what is your position now as a Christian. That you are not bringing yourself, your reputation to other people bilang ikaw lang. You are representing the King of Kings and the Lord of Lords. You are the ambassador of Christ here on earth. So dapat mayroon kang, kumbaga pag ambassador ka, ang gawi mo ay gawi ng mga kung saan ka nagmulang state or saan nagmula kang bansa. Hindi ba sabi ng Bible, we are just foreigners here on earth because ang totoong tahanan po natin ay langit. So therefore, ang state, ang bansa, ang lugar na kinabibilangan natin or tahanan na natin is heaven. That's why ang King natin is the Lord Jesus Christ, the King of Kings. So paano maggawi, paano mag-asta ang isang tao na tagalangit? Yes, somehow may mga pagkakamali po tayo. But then again, madalis po natin siya, nagkakaroon tayo ng progress in life. So greater ability to conform. Not to the pattern of this world, but be transformed in our thinking. Nagbabago po ang isip natin. At hindi po yan mababago ang isip mo pag hindi mo yan papalitan ng mga nilalagay mo. Kung ang nilalagay mo sa utak mo ay dati pa rin tulad ng dati nung ikaw pa hindi nakakilala sa Panginoon, ganun din ang bunga niyan. The reason why you are doing your devotion, the reason why you are studying the Word of God, because you are planting seed of the Word of God in your mind. Para yun yung dumaloy sa puso mo at yun ngayon ang maging expression ng buhay mo. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. And the next one, becoming more established in the knowledge of Scripture. Kita natin, nagiging established na po tayo. Parang kung maghihingi tayo ng advices, ang hihingi natin advice is the Word of God. Kasi sigurado siya eh. Hindi lahat ng advices na matatagpuan mo sa Bible ay magpapabor sa iyo. Minsan madalas papalo pa sa iyo. Pero kailangan mo siyang tanggapin, hindi ka mag-struggle na tanggapin yon because you are being established by the knowledge of the Word of God. Matibay ang paniniwala mo na kapag ang salita ng Diyos ang ginamit para sa iyo, tatayuan mo na regardless kung sino nagsasabi sa iyo. Halimbawa, hindi credible yung nagsasabi sa iyo, pero salita ng Diyos, ang kinote niya, huwag ka kagad mag-judge, hindi, ikaw nga eh. No. Check the Word of God na sinabi sa'yo. Check mo sa Bible. O totoo, hindi niya gawa lang, nasa Bible. Then, baka sa'yo nga yun. Masakit nga, pangit. Pero, hindi ka nag-struggle because you are established in the knowledge of the Scripture. Alam mo, ng salita ng Diyos ay magbabago ng buhay mo. Hindi lahat na maaring matanggap mo sa salita ng Diyos ay pabor sa iyo. Lahat, kadalasan, ay parang nire-review ka. But then again, because you are not struggling kung paano mo i-interpret ang salita ng Diyos, because alam mo ang salita ng Diyos ay magbabago sa iyo, you are established. Lord, sorry. So babalik ka, aayusin mo ang buhay mo. The next po, God's love.
Nagkakaroon po tayo ng yung passionate love for God, yung malalim na pagmamahal natin sa Diyos, sinusundan po ito ng compassionate love for others. Tingnan mo po, si Jesus Christ, labis nang minamahal ang Ama. Yung dimensions po nila, yung 3 persons po. Labis nang minamahal ang Ama. And because labis niyang minamahal ang Ama, di ba sabi sa Matthew, nung paglabas ng Lord, nakita niya yung maraming tao, ang una niyang naramdaman is compassion. So if you have a passionate love for God, you have the compassionate love for others. Kaya nanghihinayang ka sa kanila. That's why you are doing the best that you can to reach out them and bring back to God. Kasi nagkakaroon ka na ng compassionate. Nagkakaroon ka ng compassion sa mga tao na to na makakilala sa Panginoon. That's why you are doing the Great Commission not by obligation, but by heart. Because you have understand the Word of God. Amen po? Ganun po nagiging katulad po ngayon. Tingnan nyo po. Sabi po ng salita ng Diyos, as we draw closer to God and as we ask the Lord about, Lord, ano yung mga gagawin namin sa ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin? Because we understand na hindi natin mapapatakbong ministry without the knowledge of God. Mangmang tayo. Wala tayong alam. Kung somehow nagkakaroon tayo ng achievement, it's because by the grace of God. Yes, nagsisikap tayo, but of course, hindi mo aalisin sa equation yung grasya ng Panginoon at kanyang provisions at kanyang pagtulong po sa atin. So we are asking, at sabi po doon ng Proverbs na pinag-aralan natin, 69, kung tamang recollection ko, na ang Diyos po ang tao ang nagagawa ng plano, but God is the one who establishes our steps. He will be the one to direct our steps. So here comes the plan. May plano na tayo. Pero ang isa sa pinaka-nakakalungkot po na magaganap, how are you going to deal and be part of that plan? Nung narinig mo ba yung plano na yon? Are you kumbaga, nag-iisip ka ba, paano ko kaya i-adjust sa mga schedule ko for me to be able to be part of that program na ginagawa ng simbahan namin? Nag-a-adjust ka ba ng schedule mo? Are you re-evaluating? So kung ganun pa rin po ang process natin, again, ganun pa rin ang mangyayari sa atin at the end of this year. Do we keep on confessing and declaring that great is the harvest? Still, pagkatapos po ng 2025, ganun pa rin tayo, baka umunti pa nga tayo. But then again, hindi tayo nawawala ng pag-asa because we're just starting the year. So nananalangin tayo patuloy, and yun po yung pinakamalaking challenge po sa mga cell group leader, mga pastors, on how are you going to motivate people to join with you in the crusade, yung takbuhin and journey para po lumago ang simbahan. And one way to motivate them and somehow ma-establish sa isip po natin is by studying the Word of God. And of course, malaki yung bahagi ng pananalangin. So makikita po natin, kapag tayo po ay totoo pong nagmamahal na sa Panginoon, mapalad nga tayo dahil po sa biyaya po ng Panginoon, nagkakaroon po, may direction po tayong susundan. Ang gagawin lang po natin ay makipag-cooperate tayo dun sa takbuhin na mayroon tayo. Unlike, minsan po, wala, basta atin ka lang, may mga ganun tayong nadadaluhang pagtitipon. But sa biyaya po ng Panginoon, nag-exert tayo ng effort on how are we going to grow. But then again, hindi ito mag-grow sa tulong lang ng ilang tao. It will grow sa tulong po ng bawat isa po sa atin. At nag-uugat yun mula dun sa pagmamahal natin sa Diyos, na naramdaman natin dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, para magkaroon tayo ng pagmamahal din po sa ibang tao na magtutulak sa atin para dalhin natin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Now, pag tiningnan po natin to, we are expected by God to bear fruit. Amen po. And much spiritual fruit. And in order for us to do that, may sinabi po sa atin ng Panginoon. Ito yon. John 15:4, remain in me,
as I also remain in you, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, expected na kailangan po natin mag-bear fruit or much spiritual fruit. Ang sekreto or ang instruction po sa atin ng Diyos through the Lord Jesus Christ is remain in Jesus. Kaya yung sinasabi ko sa iyo, mapapagod po kayo sa mga pinagdadaanan nyo. Pag magpapahinga kayo, kailangan magpahinga kayo sa presensya ng Diyos. That's remaining in the presence of God. Huwag kang madidetach sa Kanya even in a single moment of your life. Kailangan nakakonekta ka sa Kanya. Kasi alam naman natin, pag nilagay natin sa alaman, pag naputol ka na yung connection mo doon, wala nang source of nutrients and other mga sustansya po na dadaloy sa iyo. And eventually, malalanta ka, matutuyo ka. So you have to remain in me, sabi ni Jesus, as I also remain in you. Grabe yung assurance. Na ako ay laging nasa sa inyo, pero manatili din kayo sa akin. No branch can bear fruit by itself kasi hindi tayo kaya nating mamunga mag-isa. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So yun po yung instruction po sa atin ng Panginoon. So ibig sabihin po, kailangan po manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos, manatili tayo sa Kanyang mga turo, manatili tayo sa Kanyang presensya. Yung pananatili po natin sa Kanya, ito yung magtutulak sa atin para mangarap tayong lumago. At ma-assess natin kumusta yung paglago natin. Nagiging matalino tayo. Kasi ini-evaluate na natin yung sarili natin. Not only our career, but most especially our spiritual life. Kasi at the end of the day, lahat ay mapaparam, but only yung spiritual na kalagayan natin ang kailanman di mawawala. Amen po. Hindi siya mawawala. That's why sa evaluation po natin, do not just evaluate kung anong gusto mong maganap physically or sa sarili mo, sa financial mo. But most especially, your spiritual life. Kung nakaraang taon, madami kang struggles at ang dami mong napapabayaan sa communication mo sa Lord. Marami kang nakakaligtaang devotions time. Marami kang nakakaligtaan mga gathering sa ministry. Marami kang nakakaligtaan na hindi mo napupuntahan yung mga kaibigan mo na pinapanalangin mo naman, kaso kaya hindi nagpo-progress kasi hindi mo naman napupuntahan. Hindi mo naman lang nadadalaw. Hindi mo nalalaman ang kanyang kalagayan, pero pray ka ng pray sa kanya. So ngayon, anong plano mo? So kailangan kang mag-decide para sa sarili mo kung gusto mo mabago ang ani mo ngayong taon na to. And sabi ng John 15, verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So, this is our appointment. Hindi man natin siya pinirmahan, katulad ng appointment natin sa mga career po natin, sa trabaho natin, but ito ay appointment natin spiritually. When we accepted Christ as our Lord and Savior, ganito na rin ang sinasabi sa atin ng Lord, pinili kita, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ano ang reason kung bakit kita pinili or hinirang? Separated from everybody, set apart. Bakit po? Kasi i-appoint ka niya. You might go and bear fruit. Fruit that will last. Kasi pag nagawa mo yon, may sahod ka rin. So whatever you ask in my name, the Father will give you. So ito yung trabaho natin. Ito yung binibigay po sa atin. Kaya po, alam nyo na to, but just part of re-evaluation and reassessing, hindi pwedeng hindi madaanan yung mga basic. Kumusta na? Alam mo ba yung kontrata mo? Alam mo ba yung pinirmahan mo by heart nung tinanggap mo si Kristo? Ito yon. Ang reason kung bakit ka pinili ng Diyos, ang reason kung bakit ka niligtas ng Diyos, hindi po para po maghintay sa pagdating ng langit, kundi para mamunga at manatili ang bunga. Iyan po yung pagkakadisenyo sa atin kung bakit tayo pinili ng Diyos. Kaya wag po tayo papayag na for the entire year na naman na 2025, magbubutas na naman tayo ng bangko.
Sorry for my word. But part of pre-assessment po, kailangan mapaalalahanan tayo, mayroon tayong trabaho mga kapatid. May trabaho tayo na gagawin po. And that's our job as pastor, to remind you with our responsibility, with our appointment na binigay po sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi po namin yun ipapaalala, walang mangyayari po sa atin. So, makikita natin, marirecognize po natin yung progress ng other spiritual walk by the evidences of spiritual fruit in our lives. Ito yung sinasabi po sa atin ng Panginoon. Kaya po si Paul, ang panalangin po niya sa mga taga-Colossians, na kailangan maintindihan po ng mga taong ito, yung lumalim yung understanding nila about the knowledge of God. And with the help of the Holy Spirit, pansinin po ninyo yung sinabi niya sa Colossians 1:10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Nakita niyo yung pagkakasunod-sunod ng panalangin ni Paul? Ito yung prayer niya doon sa Colossians that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. And that's also our prayer. Katulad po ng panalangin. Kasi po, if there is no evidence of spiritual fruit in our lives as we assess, then, sad to say, nakakalungkot po, that we have to understand that we are also spiritually dead. Di ba? Ang sakit. Ang tagal-tagal ko na nagsisimba, ibig sabihin, hindi pa rin ako ligtas. Kasi pag inassess mo ang sarili mo, kung wala kang ebidensya ng spiritual fruit, then you are spiritually dead. Kaya nga sabi ng Lord doon sa ating verse, na makita niya yung fig tree, maraming dahon. So dahil maraming dahon, nag-expect siya na maraming bunga because that's the characteristics of that fig tree. Pero nung makita siyang walang bunga, anong ginawa niya? Sinumpa niya. So ganun po. Pinapaalalahanan po tayo ng salita po ng Panginoon. So, ganon kalalim ang desire ng Diyos na maipakita natin na lumalago po tayo. Sapagkat yun yung nais ng Diyos na maganap po sa bawat isa sa atin. And sabi rito, now, assessing ourselves, alimbawa, lumagay tayo sa pag-assess natin, o nga no, ang dami kong mga pagkukulang. Huli na ba ang lahat? No. Again, sabi ko, sinasabi ito sa atin ngayon because to remind us na kailangan natin kumilos. Pero ang Diyos po, He is not only a God of second chances, He is actually a God of many chances. Ilang beses ka na ba nagkamali sa isang pagkakamali? Maraming beses. Pero every time na malapit ka sa Diyos, every time na malapit ka doon sa mga tao, sa mga cell group leader natin, sinasabi ba sa iyo na huwag ka na sumama rito? Kasi nakakahiya na sa akin. Nagtuturo ako sa iyo, pero pabalik-balik ka pa rin sa bisyo mo. Nung bumalik ka ba uli sa mga gathering, sinabi ba sa iyo ng leader mo na huwag ka na muna dito? Di ba hindi? Because they are representation of the Lord. Di ba ini-embrace lalo tayo? O buti naman kapatid, naisipan mong sumama uli. Buti naman. Kasi ang lahat ng leader po na mayroon pong relasyon sa Diyos na malalim, hindi kami na magiging masaya pag hindi nagiging magandang kalagayan ninyo na mga hinahandle namin. Hindi kami nagiging masaya na nandun na naman kayo sa matinding kalagayan sa buhay. Kasi naglaan kami ng panahon, naglaan kami ng malalim na pananalangin, pinagpasting pa namin kayo para makakilala kayo sa Panginoon. At ang tanging gusto namin makita, yung nagpa-progress ang spiritual ninyo. So malungkot din kami, pag nakita namin, bumabalik ka rin sa vision mo. But then again, because of the love of God, because He is the God of many chances po, yun yung nagre-reflect sa atin. Pag dumarating ka, hindi natin, wag ka na sumama dito. Pag may simbahan pong ganon, na minsan napasama ka, tapos obviously, marami kang ginagawang mali, nakikita ng lahat, tapos bumalik ka ulit doon, sasabihin sa'yo, bawal ka pumasok dito. That's not the church of God.
Kasi hindi natin pwedeng i-judge yung tao. Ang kailangan lang natin, manalangin, na nawa tuluyan na siyang magbago. Pero ang paalala po sa atin na ito, bantay tayo. Sabi nga ni Paul and Peter, always be alert. Kasi baka abutan ka ng Diyos na maligamgam ka. Kailangan abutan ka ng Diyos na mainit. Kasi baka mangyari nga sa iyo, yung katotohanan, na katulad ng sinabi po doon, na kahit nagtatawag ka ng Lord, but because inabot ka pong maligamgam, isusuka ka pa rin ng Diyos. Baka hindi ka kasama doon sa langit. Ang tagal mo pa naman hinintay. Hindi ka pala kasama. Alam niyo yon, yung may lakad kayo, ikaw pa yung nauna dumating. Kasi excited ka, papunta ng langit eh. Kaso na mag-roll call, wala yung pangalan mo. Di ba? Anong mararamdaman mo? Pero marami ng paalala sinabi sa'yo. Kailangan mo magbayad ng ganito, kailangan gawin mo to mga completion na to, para makasama ka. Hindi mo ginawa lahat yun. Excited ka nung araw na darating. Pumunta ka doon. Wala kang binayaran, hindi ka nakasama sa listahan. Akala mo kasama ka. Kasi narinig mo lang yung information na may pupuntahan, papuntang langit eh. So tinanggap mo ngayon si Kristo. Kasi the only way to go to heaven is to accept Jesus Christ eh. Because He is the only way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but except Him. So tinanggap mo si Kristo. So naghihintay ka na lang po ng langit. Kasi sabi doon, lalo pag pinapatanggap tayo sa panalangin, Lord, isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Yes, that's true. Yung totoo yung panalangin na yun. Pero kung namatay ka na on that day, yun na yun. Kasama ka sa langit. Pero kung nabuhay ka hanggang ngayon, hindi tama na maghihintay ka. Baka hindi ka nga ligtas. You are just confessing the name of Jesus. You just repeat the prayer nung taong nananalangin sa iyo, nung sinabi sumunod ka sa aking panalangin, ng pagtanggap, pero by heart, wala sa iyo. Because ang ebidensya po ay spiritual growth. That's the evidences na kailangan makita sa atin. But then again, sabi ko nga po sa inyo, God is a God of many chances. So kung hindi po tayo nakaranas ng ganon, let's check our life and let's be wise in this year. Sabi po ng salita ng Panginoon, na proof na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Sabi ng Lucas 13:6-9, nilagay ko siya sa Tagalog sapagkat mahalaga na maintindihan natin lahat ito, that God is a God of second chances. Most especially din po sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Sabi rito, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Tinanong ko kayo kanina, ilan taong ka ng Kristiyano? Hindi na ako nagpataas ng kamay. Ito, 3 taon na ako parito, sabi ng may-ari. Pumaparito, naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Ang sagot, putulin mo na at nakakasikip lang iyan. Tingnan mo yung katabi mo, nakakasikip ba yan? O mahalaga yan? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, tayo yun, mga cell leader. In this case, si Jesus. The vine keeper. Sabi po doon, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Lord, wag mo po muna kunin. Hindi pa ako sigurado na nakasama na po siya sa listahan papuntang langit. Lord, mag-exert ako ng effort. Dadalawin ko uli siya. Ibababad ko uli siya sa panalangin. Kukumustahin ko po siya. Kung may pagkakataon, makatulong ako financially, I will sacrifice just to prove to him or to her na seryoso ang intention ko sa kanya na makakilala siya at lumalim siya sa Panginoon. Yun, nakiusap yung vine keeper. Nakikiusap din tayo sa Lord, Lord. Yung mga tao pong matagal ko na pong pinapanalangin. Yung mga tao na kasama ko sa cell group, Lord, na paulit-ulit lang po tumatalon sa kasalanan. Or parang mga, di ba ang tingin, ang representation po sa atin na animal is a sheep.
Na ibig sabihin, ang sheep po, ang characteristics niya, pag nalaglag po siya sa putik, sukdulang mamatay siya sa kapapalag para makaalis lang doon sa putik na yon. Kung halimbawa masyadong sarado yung lugar na nalaglagan sa kanya at puro putik yon, gagawa ng paraan ang tupa na yan, makalabas dyan kahit mamatay siya. Pero ang baboy, pag nalaglag siya sa putik, nag-i-enjoy pa siya. So you are a sheep, you are not a pig. We are not a pig, we are a sheep. So hindi tayo nag-i-enjoy sa kasalanan pag nasasadlak tayo sa kasalanan. Gumagawa tayo ng paraan na makalabas tayo doon. Sabi doon, at yun po yung panalangin po ng mga cell leaders, ng mga pastors, yung mga nag-handle po sa atin. Lalo po pag nawawala po tayo sa presence ng Lord, hindi na natin nakakasama sa mga pagtitipon. Nagtatanungan tayo, kumusta si ganito? Bakit wala ngayon? Pastor, may ganito po eh. So, okay lang, ipapanalangin mo sa Lord. The next meeting uli, wala uli siya. So, hindi ka na makakali. So, right then and then, mag-uusap-usap kayo. Pwede ba doon naman tayo mag-gathering sa kanila? Huwag na natin sabihin, baka kasi pag nalaman niya, tatakasan tayo. May mga ganun tayong strategy. That's one way of praying to the Lord. Lord, wag muna. Patatabaan muna namin. Baka sakali mamunga pa. And sabi po ron, hukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Now, may hangganan po ang kakayanan po ng bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay binibigyan ng panahon, doon po sa mga nandun po sa cell group, kung binibigyan tayo ng panahon ng mga cell leaders natin, bigyan din natin sila ng panahon. Kasi may hangganan po yung panahon na yon. Baka pagdating po nung hangganan, lalo po yung mga malala yung ginagawa natin, yung nagtatampisaw tayo sa kasalanan, lagi ho natin tatandaan, yung kasalanan po may high price tag yan ng consequences. At ang isa pong consequences po niyan, ay hindi ka makasama sa langit. Kasi wala namang Kristiyano nag-i-enjoy sa kasalanan eh. Kung nag-i-enjoy ka sa kasalanan, ask yourself, do I am Christian? Do I really saved? Dapat tanungin mo yon. Kasi the fact na nag-i-enjoy ka, there's something wrong with you. So ang Diyos is a God of second chances or many chances. So binibigyan tayo ng Panginoon ngayon. Binibigyan tayo ito ng pagkakataon. There is still a time to become a fruit producer this year. So ang panalangin natin sa Panginoon to end this message po, after evaluating ourselves, ibahin natin ang paraan ng pagtatanim natin ngayon. Mas higitan natin ang ginagawa natin noon kaysa sa ngayon. Nang sa gayon, at the end of this year, makita po natin ang pagbabago na magaganap po sa atin, kasabay ng pagbabago na magaganap sa simbahang kinabibilangan po natin. Kasi habang pinagpapala ng Diyos tayo, pinagpapala din po niya ang simbahang kinabibilangan natin. At habang pinagpapala ng Diyos ang simbahang kinabibilangan natin, mas marami po tayong mga tao na nare-reach out para sila man ay makaranas ng biyaya ng Diyos. Most especially, yung kaligtasan. So again, mga kapatid ko po sa Panginoon, mayroon po tayong takbuhin. Sabi po sa ating tema, we are expecting a great harvest, pero kakaunti ang mag-aani. Alam yung proof na marami pong great harvest, hindi ko lang nakita hindi ko lang nakuha yung mga pictures. Diba, kalilipas lang po nung mga sa Cebu, mga Santo Niño. Diba, ang dami nila. Sa Cuneta, ay sa Quiapo. At sa iba't ibang panig po ng lugar po, makikita mo kung paano sila nagse-celebrate. Kanina nga pong madaling araw, nagre-review ako ng ituturo ko. Nagnanalangin ako, may naririnig ako
sinasabi ko na nakakasikip kayo sa simbahan. What I'm trying to say, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Be a fruit producer for this year. Amen po? Be a fruit producer. And I believe, pag nangyari po sa atin yan, kakaiba po ang magaganap sa spiritual na buhay po natin. Tumayo po tayong lahat. At tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Ang isang babae po, even during the time ng Bible po, pag ang isang babae po ay hindi nanganganak, meaning barren, baog, ang tawag po sa kanya, sa kanilang community ay sinumpa. Sinumpa. Now, in the context of spiritual growth po natin, ganun din. Wala nang kasarian. Kasi ang babae lang naman ang dapat magbuntis. Pero pagdating sa spiritual, wala tayong kasarian. Lahat tayo dapat magbuntis. Babae man o lalaki. Magbubuntis po tayo ng kaluluwa. Ipaglilihi natin sila. At ipanganganak natin sila. Kaya ang tawag sa atin, spiritual father, spiritual mother. As Christian, wala pong Kristiyanong baog. There is no Christian that is stagnant in their spiritual life. Otherwise, alisin natin yung pagiging Christian. Iyan na lang ang pangalan natin. Wala na yung Christ. So, kailangan natin lumago, mga kapatid. Join with us as we journey the great harvest po. Samahan niyo po kami. Magsama-sama po tayo. Magtulong-tulong po tayo. Makikita po natin, ang tagumpay na to ay para sa Diyos. At kapag napaggawa natin yun, na-please natin ng Diyos, lahat naman tayo ipi-please din po ng ating Panginoon. Tayo pa yung manalangin. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patuloy po na gabay ng Espiritu Santo, kami po ay patuloy po na lumalapit po sa inyo sa oras po na ito. Nagpapasalamat, Panginoon, sa likod po ng mga aming pong kamalian, sa likod po ng aming pong pagiging hindi po conscious, Panginoon, doon sa mga bagay na dapat namin ginagawa. Papasalamat kami because you are the God of many chances, Lord. You have always given us a chance, Lord, na maging bahagi po ng maging kamanggagawa mo, Panginoon. Kaya right now, Lord, alam ko po, Panginoon, na wala kaming kapasidad na baguhin po ang tao. But we just continue, Lord, to ask you to change our heart, Panginoon, sapagkat kayo po ang may kakayanan na baguhin po ang puso namin. Baguhin ang paraan ng paglilingkod po namin. Baguhin, Panginoon, ang paraan ng pagkakaunawa namin sa Kristiyanong pamumuhay. Paniniwala na nakaangkla, Panginoon, sa katotohanan po ng iyong salita, hindi po sa mga tradisyon na aming pong nakagisnan. Kaya, Lord, katulad ng panalangin po ni Apostle Paul, na lumago kami sa paglakad po namin sa iyo at lumalim kami, Lord, sa karunungan na matatagpuan po namin patungkol po sa iyo, sa iyong salita at dakilang Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, tunay, Lord, na kami po ay maging bahagi po sa malaking takbuhin po, sa malaking krusada, Panginoon, na naging dahilan kung bakit kinailangan niyo pa pong bumaba dito sa lupa, Panginoon, para iligtas ang mga tao. At hanggang ngayon, ito pa rin yung krusada na tinatakbo ng mga taong lumapit sa iyo, Panginoon, at binigyan niyo po ng pagkakataon na maglingkod mo. Lord, hindi po nagbabago. Nagbabago man ang panahon, nagbabago man po yung mga pamamaraan, nagbabago man po yung mga strategies, Panginoon, on how to win souls and make disciple. Pero iisa pa rin ang layunin mo, Panginoon, maligtas ang mga tao. Kaya Lord, yan po nawa ang ilagay mo po sa amin. Sa mga pagkilos na ginagawa po namin, Lord, wag namin makaligtaan na kami po ay ambassador ng langit. At kami po ay may gampani na ipakilala ka na Diyos ng mga Diyos, na may maganda kang plano sa buhay ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Lord. Patuloy ang dalangin namin, yung pong aming pong right courage, Panginoon. Be boldness upon your words, Panginoon. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul na hindi kami mahihiya sa iyong salita, Lord, sa gospel of salvation, sapagkat itong magbabago ng buhay ng
maraming tao. Lord, I just continue to pray, Panginoon. Sa simula po ng taong pong ito, dalangin ko po, Lord, dumami at dumami po ang makakasama po namin sa layunin na maparami ang mga tao na makakilala sa iyo at mabago ang buhay by making disciple, Panginoon. We will exert our effort, we will share our resources, Panginoon. At magiging mapagbantay kami sa pang-araw-araw naming buhay nang sa gayon, Panginoon, maganap ang iyong kalooban. Maging mapagbantay kami sa mga pagtatanim na gagawin po namin nang sa gayon, Lord, maging maganda ang aanihin po namin for the end of this year. And even, Lord, mag-overflow po ito sa mga succeeding years pa until you come, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa paalala. Salamat sa mga pagre-review. At higit sa lahat, Lord, salamat sa habag. Sa second chance, Lord, that you have given to us. And Lord, help us to grab this opportunity for this year na maging kabahagi kami, Panginoon, sa ubasan mo bilang manggagawa, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala, Panginoon, sapagkat alam namin, ikaw ang aming Panginoon na kasama po namin sa takbuhing ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Inihahanda natin ang ating mga kaloob at handog. So sa ating pong pagkakaloob, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa 1 Kings 17:1-16, pero bigyan emphasis po natin yung verse 15. So sabi doon, unang hari, 17 verse 15. Sabi doon, the widow did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. So, kung familiar po tayo dito sa verse na ito, ano, ang Panginoon ay may instruction kay Elijah at na kailangan niyang kausapin ang hari, si Haring Ahab, ano? At nung nakaharap niya na yung hari, with all boldness, sabi nga, hindi uulan ni magkakahamog sa loob ng 3.5 years hanggat hindi ko sinasabi. So, ganon ka bold, ganon katapang yung sinabi niya kay King Ahab. At because of that instruction na ginawa niya, so nagpunta si Elijah, naghintay siya doon sa may batis, ano, sa batisan. And God provided food in a miraculous way. So yung raven, yung mga uwak, ay nagdadala sa kanya ng bread and meat morning and evening. Ano? So
grabe yung ginawang provision ng Lord kay Elijah habang hinihintay niya, no, yung susunod na instruction sa Panginoon. So parang tayo din, pag may instruction, sa atin ng Panginoon, we need to wait. At sa ating paghihintay na yon, if we are following, if we are hearing the right instruction from the Lord, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. God will do the miraculous way of providing food for us. Kaya wala tayong dapat ikatakot. And after na matuyo yung batis, pinapunta uli ng Diyos si Elijah sa Sarephat, at doon sa village na yon, muli gumawa ang Panginoon ng isang amazing act of provision. This time, hindi nang galing sa mga ibon, yung provision, yung pagkain, kundi ito ay ginawa niya by simply nag-request siya doon sa widow, na mag-provide ng pagkain sa kanya, and the widow obeyed and God did the rest. So, anong natin dito? Ano ang sinasabi natin? So, simple yung pinapakita dito. It is our job not to follow the leading of the Lord and obey the things He asks us to do. As we follow Him, He will provide kung ano man yung mga kailangan natin at higit pa doon. Hindi lang yung kailangan natin, kung hindi ano yung nararapat na mapunta sa atin. And that is very amazing way na ginagawa ng Panginoon, lalo na sa buhay natin ngayon. So kung titingnan natin, hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak saan man niya dalhin. Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong magduda, na Lord, tama ba to? Dahil ang sabi nga, on the mountain of the Lord, He will provide. So, magbibigay at maglalaan ng Panginoon ng provision para sa ating lahat. Hindi ko alam ang pinagdadaanan natin, financially, materially, or physically, pero ang Panginoon, alam niya kung ano yung kailangan natin, at sa bawat lapit natin sa Panginoon, nang may pananampalataya, gagawin ng Diyos yung dapat niyang ibigay para sa atin. Sige po, tumayo po tayong lahat, at habang hinahanda po natin yung ating mga tithes and offering, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, dakila at banal, maraming salamat po, Panginoon. Dahil tunay, O Lord God, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw yung Diyos na may-ari ng langit at lupa. At Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Hindi ka Diyos na nagsisinungaling, at pag sinabi mo, Panginoon, gagawin mo, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dahil yung mga simpleng bagay, Panginoon, na pinapakita mo sa amin, binibigay mo sa amin, Lord, yun ay sapat na, Panginoon, para makita namin yung pagmamahal mo, yung kabutihan mo, Panginoon. At tunay nga, O Lord, sa aming pagbibigay, Panginoon, ng aming mga ikapu at handog, Panginoon, at sa seed for the word, O God, tunay nga, O Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, ang aming mga tinatangkilik na negosyo, mga trabaho, Panginoon, at kung ano-ano, Panginoon, na pinagmumula ng aming kabuhayan, O Lord God. Tunay nga, Lord, we acknowledge that you are the source of everything, O God. The great source, Panginoon. Kaya hindi po kami matatakot, Panginoon, dahil alam namin, O Lord God, Ikaw yung Diyos na mas malaki, Panginoon, higit na malaki, Panginoon, sa pangangailangan namin, O Lord God. All that we have to do is call unto you, O Lord God. And Lord, alam namin, Panginoon, sa pagpapala mo, sa biyaya mo, Panginoon, lahat kami, Panginoon, ay mananagana. Lord, pagpalain mo po ang mga kaloob na ito, ang mga handog na ito, at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, pwede na po tayo magkalawag. Puso
ganda ni Sister Eileen doon. Okay, ayan. Palakpakan naman natin po ng malakas ang atin pong dakilang Diyos. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Panginoon Diyos? Amen. Napagpala kaya natin ng Lord? Amen. Na-offer kaya natin yung best natin sa Kanya. Sige nga po, yung malakas na palakpak po. Hallelujah, ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Sige po, can we all raise our hands to God as our way of surrendering our lives to Him? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, aming Ama, magandang umaga ho. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na nagkasama-sama kami lahat na magkakapatid sa inyo upang magbalik kami, Panginoon Diyos, ng papuri, magbalik kami ng pasasalamat, at lalo't higit, Panginoon, mapakinggan ang iyong salita. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng mga biyaya, Panginoon Diyos, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Help us grow in our spiritual walk, O God. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, sa kalagayan namin spiritually. Lord, ang dami-dami naming hinihiling sa iyo physically. Marami dito, Panginoon Diyos, ang nangihingi na maipromote sa trabaho, magkaroon ng maayos na pamilya, lumago ang negosyo. Lord, ang dami naming hinihingi sa iyo. At Lord, tulungan mo kami this time ng hingin namin. Paano ba kami lalago spiritually? Lord, ang dami naming gustong mangyari sa buhay namin physically, lumago ang negosyo, lumago ang anumang Panginoon Diyos na yung mga resources na binigay mo sa amin. Lord, lagi namin pinapanalangin na lumago ito. But this time, in the mighty name of Jesus, thank you, O God, for reminding us, O God, Lord, na this time, tulungan mo kami, Lord. Help us grow, Lord, in our spiritual walk, O God, in you. Tulungan mo kami, O Diyos, na yung strength namin, Panginoon Diyos, in bringing more souls, Panginoon. Patuloy, Lord, na mailagay sa puso ng bawat isa na mayroon kaming trabaho na ang kailangan namin, Panginoon Diyos, ay magdala ng kaluluwa pabalik sa inyo. Lord, right now, we pray, O God, Lord, provide us, Lord, the strength to grow in our spiritual life. Lord, in our spiritual maturity, O God, and help us, O God, to deepen our understanding, O God, of your word. Help us, O God, to spend more time, Lord, in reading the Word of God and studying the Word of God. Lord, bigyan namin ito ng panahon, Panginoon Diyos. And we pray, Panginoon, in the mighty name of Jesus, yung mga pinapanalangin namin, Panginoon Diyos, hahakbangan namin ito, Panginoon, that we will not only pray, O God, for our family members, O God, to be part of this, of our church, O God, but we pray, Panginoon Diyos, Lord, tatawagan namin sila, Panginoon. Lord, we believe, O God, in the power of prayer, at hahakbangan namin ito, Panginoon Diyos. We will contact them, we will call them, we will visit them, and after visiting them, O God, in the mighty name of Jesus, help us, O God, to invite them, O God, to attend the Sunday worship service. At tulungan mo kami, O Diyos, na hindi kami matitigil. Lord, na simply they will only invite them, but we pray in the mighty name of Jesus that our family members, O God, would also be part, O God, of the leadership, O God, ng Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na hindi kami mananatili, Panginoon Diyos, na nakaupo lang, Panginoon. Gamitin namin ang oras namin, Panginoon. Kung meron man kami, Panginoon, ng mga kaibigan sa trabaho, meron kaming pagkakataon, O Diyos, to share the Word of God, to testify your goodness and greatness, Panginoon Diyos. Lord, kahit man kami nakasakay sa jeepney, sa tricycle, sa taxi, so ang kanya-kanyang mga sasakyan, Panginoon, at nagkaroon ng pagkakataon, Lord, na meron kami, Panginoon Diyos, na mga tao na dadalin sa iyo. Bigyan mo kami ng right courage, O God, to pray for them. At lalo't higit, makita ka, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay na nag-transform ang iyong mga anak, Panginoon Diyos, dahil sa pagsunod sa iyo. Meron silang makita na mabuti sa amin para patuloy nilang paniwalaan na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay, totoo, at makapangyarihan sa lahat. Lord, right now, nakikita mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Lord, help us to bring more souls, O God, sa iyo, Panginoon.
Panginoon. Tulungan mo kami na hindi lang sila, Lord, magiging believers, but they will also be disciples and followers of the Lord Jesus Christ. Lord, right now, we pray, Panginoon Diyos, sa buhay din ni Pastor John na siyang ginamit mo na maghayag ng iyong salita. Continue to bless him, continue to anoint him, O God. Thank you, O God, for the leadership, Panginoon Diyos, na ipinagkaloob mo sa Kanya. And we pray, O God, to increase, O God, yung wisdom, increase the knowledge, O God, that you have given him. Patuloy, O Diyos, na we declare na anuman ang kapitan ng Kanyang kamay at tatapakan ng Kanyang paa, Panginoon Diyos, ay patuloy mong pagpapanain. At anuman ang lalabas sa Kanyang bibig, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Panginoon, ito ay laging magdudulot, Panginoon Diyos, ng pagpapala sa lahat, Panginoon, ng makikinig lalo't higit ng iyong salita. Lord, we declare blessings para sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, and we pray, Panginoon, na ang lalo, Panginoon Diyos, ng presensya mo, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na maranasan, Panginoon Diyos, ni Pastor John. Ganon din, ang bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, sa bahay-sambahan, mga kapatiran namin, Lord, na nasa online, Lord, patuloy, Panginoon Diyos, ang pagpapala ay patuloy, Lord, na maranasan ng bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maging matapang kami sa paghahayag ng iyong salita. Huwag kaming mahiya, Panginoon. Ang dami niyong ginawang kabutihan sa buhay namin. Help us, O God, to share your word. Help us, O God, to testify your goodness and greatness, Panginoon. Nang sa ganon, sama-sama kami, O Diyos, na magdadala ng kaluluwa pabalik sa iyo. Lord, thank you so much. Lord, at this point in time, as we temporarily depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Ayun po, natatapos na po ang ating gawain. Kayo po pwede na magkamayan. God bless everyone. See you on Sunday. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise so now.